Noong 1969, isang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga ang natagpuan sa kakahuyan ng Renton na yumanig sa mga komunidad. Sumunod ang 3 pang brutal na pagpatay na nakakuha ng atensyon ng mga awtoridad na sinubukang pagsamasamahin ang mga maliliit na ebidensya na naiwan. Ang mga serya ng pagpatay na tila hindi magkakaugnay ay hinamon ang mga detektib na nahirapan na matanto na lahat pala ng mga ito ay konektado sa isang tao. Ito ay si Gary Gene Grant. Noong si Gary Gene Grant ay 18 taong gulang, pinatay at pinagsamantalahan niya ang 4 na kabataan sa Renton, Washington. 3 sa 4 na biktima ay wala pang 17 taong gulang. At noong August 25, 1971, siya ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Gayunpaman, itinanggi ni Gary na siya ay nagkasala. Sinabi niya na wala siyang kasalanan sa mga krimen, hindi dahil hindi niya ginawa ang mga ito, ngunit dahil siya ay isang baliw. Si Gary Grant ay ipinanganak noong July 29, 1951 sa Renton, Washington. Siya ay lumaki sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang ay mga manggagawang mababa ang kita na nahihirapang magbayad ng mga bayarin buwan-buwan. Sila ay naninirahan sa isang trailer park sa labas ng lungsod. Ang nanay ni Gary ay isang alcoholic at dahil dito, madalas na nakikita ng binata ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Sa kanyang teenage years, siya ay madalas na mentally overstrained at stressed out kaya nawala niya ang kanyang interes sa edukasyon at siya ay tumigil sa pag-aaral. Nag-drop out siya sa paaralan noong kalagitnaan ng 1960s at sa pagtatapos ng taon, siya ay pumasok sa Army at itinalaga sa Navy. Ngunit siya ay binubuli ng ibang mga marino sa kadahilanan na siya ay nagkakaroon ng mga palatandaan ng sakit sa pag-iisip. Sa huli ay tumanggi na siyang lumahok sa serbisyo at umalis siya sa Army sa kadahilanang may kaugnayan sa kalusugan. Nadismiss si Gary sa Army makalipas ang ilang buwan at kasunod nito, siya ay bumalik sa Renton, kung saan nagsimula ang mga serye ng pagpatay. Noong gabi ng December 15, 1969, ang 19 na taong gulang na si Carol Adele Erickson ay inatake ni Gary sa kahabaan ng isang maruming kalsada na malapit sa Cedar River nang siya ay pauwi mula sa Renton Municipal Library. Habang naglalakad, ay inatake siya ni Gary sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang likod gamit ang kutsilyo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kinaladkad siya ni Gary sa damuhan at pinagsamantalahan ang wala ng buhay na katawan nito. Bukod pa dito, ay tinalian ni Gary ang kanyang leeg gamit ang sintas ng sapatos ni Gary na nag-iwan ng mga marka sa kanyang leeg. Noong September 20, 1970, bandang alas 4:50 ng hapon, si Joan Mary Zulaf ay inatake ni Gary. Si Joan na 17 taong gulang ay umalis sa kanilang bahay upang maglakad-lakad bago kumain. Hinampas siya ni Gary ng bato sa ulo at pagkatapos ay kinaladkad siya sa kakahuyan kung saan siya ay pinagsamantalahan. Pagkatapos ay sinakal siya ni Gary at iniwan ang kanyang walang buhay na katawan doon. Mga bandang alas 12:20 ng umaga noong September 22, ay natagpuan sa kakahuyan ang kanyang hubot-hubad na katawan at ang kanyang relo ay nawawala sa kanyang katawan. 4 na araw pagkatapos ng pagpatay, binigyan ni Gary ang kanyang kasintahan ng isang relo na ninakaw niya mula kay Joan.
Ang relo ay ibinigay niya sa kanyang kasintahan bilang regalo para sa kanyang kaarawan. Noong April 20, 1971, ay ginawa ni Gary ang kanyang mga huling krimen. Naglalaro noon sa labas ng bahay ang 26 na taong gulang na lalaki na sina Scott Andrews at Bradley Lyons nang makita sila ni Gary. Pinagbandaan ni Gary ang mga bata gamit ang isang kutsilyo at pagkatapos ay dinala sila sa kakahuyan mga 2 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Binugbog ni Gary ang mga bata at ang una niyang pinuntirya ay si Scott. Sinaksak ni Gary si Scott at pagkatapos ay sinakal si Bradley hanggang sa malagutan ng hininga ang bata. Matapos kitlin ni Gary ang buhay ng 2 bata, ay tinakpan niya ang kanilang mga katawan na mga dahon at mga sanga. Ang mga wala ng buhay na katawan ng 2 bata ay natagpuan makalipas ang 2 araw. Sa lugar na pinangyarihan ng krimen, kung saan natagpuan ang 2 bata na sina Scott at Bradley, ay nakakita ang mga investigador ng mga bakas ng tennis shoes ng salarin at ginawa nila itong plaster cast. Ang mga plaster cast na ito ay nagtutugma sa mga tennis shoes na suot ni Gary noong siya ay arestuhin. Pagkalipas ng ilang araw noong April 28, 1971, natagpuan ng mga investigador ang isang hunting knife na may mga tuyong mantsa ng dugo. Nakita nila ito 50 kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen. Matapos ito suriin sa laboratorio, ay napag-alaman na ang mga mantsa ng dugo ay tumutugma sa blood type ni Scott Andrews. Sa hawakan ng kutsilyo ay may nakaukit na pangalan na Tom Evenson. Nahanap ng mga investigador ang original na may-ari ng kutsilyo na si Tom at siya ay inimbestigahan. Sa panahon ng interogasyon, sinabi ni Tom na ibinenta niya ang kutsilyo sa isang kaibigan na nagangalang Jerry Triplett. Kinabukasan, tinanong si Jerry at sinabi rin niyang ibinenta niya ang kutsilyo sa isang kaibigan na si Jim Monger. Tulad ng dalawa, natagpuan at tinanong din si Jim. Sinabi ni Jim sa mga opisyal na ipinahiram niya ang kutsilyo kay Gary Grant. Kaya naman hinanap ng mga otoridad si Gary at siya ay natagpuan sa kanyang trailer noong April 30, 1971. Sa panayam kay Gary ay wala siyang maibigay na alibay sa araw na naganap ang pagpatay sa mga bata. Una niyang sinabi na siya ay nagkaroon ng amnesia at pagkatapos ay napaluha si Gary at di nagtagal ay umamin din sa mga pagpatay. Nang sumunod na araw, sa harapan ng kanyang ama at ng kanyang abogado, ay inamin ni Gary ang lahat ng 4 na pagpatay at idinitalye kung paano nangyari ang mga ito. Dahil ang Renton Police Captain na si William Frazee ay illegal na nag-install ng mga recording device sa interrogation room, ang mga abogado ni Gary ay naghain ng motion upang i-drop ang lahat ng mga kaso laban sa kanilang kliyente noong June 1971 na sinasabing nilabag ang mga karapatan sa konstitusyon ni Gary. Noong June 30, ang apela ay tinanggihan dahil ang pag-amin ni Gary ay legal na naitala sa araw ng kanyang pag-aresto. Kinasuhan si Police Captain William Frazee ng wiretapping at pagkatapos ay sinuspinde sa pagkapulis. Nagsimula ang paglilitis kay Gary Grant noong August 12, 1971. Ang mga pangunahing ebidensya laban sa kanya ay ang isang audio recording ng kanyang pag-amin, isang kutsilyo na may bahid ng dugo at mga bakas mula sa kanyang tennis shoes. Ang size at ang mga bakas ng swelas nito ay tumutugma sa sapatos na suot ni Gary nang siya ay arestuhin. Sa mga sumunod na pagdinig, ilang mga saksi ang lumapit at nagsabi na sa araw na naganap ang mga pagpatay ay nakita nila si Gary malapit sa mga pinangyarihan ng krimen na ang suot nitong mga damit ay marumi. Ang mga abogado naman ni Gary ay sinubukang igiit na siya ay may sakit sa pag-iisip
ngunit si Gary ay napatunayang matino. Ang kanyang ama at mga malalapit na kaibigan ay sinabing mula pagkabata ni Gary ay hindi siya isang mapanganib na tao. Sa kahilingan ng kanyang defense team, isang forensic psychiatric exam ang isinagawa upang suriin ang kanyang mental health. Batay sa resulta sa isinagawang pagsusuri, napagpasyahan na si Gary ay impulsive at emotionally charged dahil sa mataas na stress ngunit matino pa rin ito. Sinasabi na ang mga krimen na ginawa ni Gary ay isang anyo ng escapism para makalayo siya sa kanyang kakilakilabot na buhay. Pagkatapos ng 2 araw na pagpupulong, noong August 25, si Gary Grant ay napatunayang guilty sa 4 na bilang ng pagpatay at siya ay nasintensyahan ng 4 na habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Mula nang mahatulan si Gary Grant, siya ay nakulong sa iba't ibang mga bilangguan sa Washington State. Pinagbabayaran pa rin niya ang kanyang habang buhay na sentensya sa likod ng mga rehas. Ngunit noong 2020 ay binigyan ng higit na liwanag ang kanyang kaso nang sumulat ang author na si Cloyd Stinger ng isang libro tungkol sa mga pagpatay. Ito ay may pamagat na Seattle's Forgotten Serial Killer, Gary Gene Grant. Ang aklat na ito ay nagsiwalat ng mga bagong detalye tungkol sa kaso at naibalik ang atensyon sa 18 taong gulang na mamamatay tao. Si Gary Grant ay kasalukuyang nasa Monroe Correctional Complex at siya ay nasa kanyang 70s.